and I will be saved. Oh, heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. Jeremiah 17:14 says, heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved, for you are my praise. Nobody would doubt if Jesus touched you at this moment that you would be healed. You know, the same power is inherent in God's word. When his word touches you, it brings healing. His word will not return void, but it will accomplish the purpose for which it's sent. He sent his word and healed us. Let's sing it back to him and let his healing come as we sing it. Heal me, Lord. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Oh, heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. You are the one I praise. Tayo po'y manalangin sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ka mong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming pong salamat sa panibagong umaga. Lord, mapalad kami ngayong nakakarinig ng iyong mabuting balita. Mapalad kami sapagkat muli mo kami binangon sa aming kamatayan. Nang kami natutulog para kami mga patay, Lord. Pero ngayong ginising mo kami, salamat. Panibagong umaga, magandang umaga. Ang ibinibigay mo sa amin. Walang reason para kami magsimangot, malungkot, sapagkat sa bagong umaga, God is recreating. Muli siyang lumilikha ng bagong umaga, ng bagong nilikha, ng bagong tao, bagong nilalang. At ang sabi ng Diyos, it was good. Lahat ng nilikha ng Diyos, it was good. Kaya ang panibagong araw na to, every kissing is a blessing. Keep on smiling. Salamat, Panginoon. Napakarumi namin, nagkasala kami sa nakalipas na oras, pero ginising mo pa rin kami. Talagang namang mahal na mahal mo kami, Panginoon. God is good all the time. Sa pakikinig mo ngayon ng mabuting balita, isa lang ibig sabihin yan. Candidate ka na para sa masasabi nating masulat ang iyong pangalan sa aklat ng buhay. Sapagkat sa pakikinig, doon nagsisimula ang pananampalataya. At ito ang pinakamahalagang oras na maibibigay natin sa Diyos
Bilang pagpapasalamat sa Lord, thank you, ginising mo ako. Gusto kong makakain ng iyong mga salita. Na bagamat alam na natin, napakabuti ng Diyos sapagkat pinapaalalahanan niya tayo. Panginoon, maraming salamat. Humingi po tayo ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Upang sa ganun malayang makapag-flow ang banal na Espiritu sa ating puso. Lord, patawarin mo po ako sa mga kasalanang nagawa ko sa nakalipas na oras. Ano po man ang ginawa ko, sinabi, kinilo sa aking kapwa, siguradong sigurado, Lord, sa iyo ko yung ginawa. Patawarin mo po ako. Marami pa po kong kahinaan na dapat kong kusang isuko sa iyo. Hindi ko makakaya kung wala ka. Gayon din, Lord, dinadalangin ko ang mga makikinig at makakarinig pa hanggang sa buong maghapon na i-replay ko ang mabuting balita. Touch them, O Lord. Walang perfecto sa amin, lahat kami makasalanan. Salamat Panginoon. Araw-araw may maliit kang agahan, may maliit kang hapagkainan na ini-invite mo kaming makisalo. Kami mga makasalanan, makakasalo naman isang banal na Diyos. Napakabuti mo, Panginoon. Panginoon, patuloy kang kumilos sa aming buhay. Luklukan mo ako ng banal na Espiritu, gayon din po ang mga nakakarinig. Sapagkat itong Facebook Live na to, tuwing alas 7 ng umaga, live ang iyong banal na Espiritu. Sapagkat naniniwala kami, 2-3 nagkakatipon sa pangalan mo, siguradong nandiyan ka. At naririto ka ngayon sa tabi namin. Hindi lang sa tabi namin, Panginoon, pumasok ka sa aming puso, welcome ka, naka-open ang puso namin, Panginoon. Bigyan mo po kami ng karunungang maunawaan, makapagnilay sa iyong salita. Huwag kami titingin kung sino nagsasalita. Pare, madre, preacher, hindi. Lahat kami, kahit na nagsasalita, nakikinig sa iyong mensahe. Pare-pareho kami magnilay sapagkat meron kang gustong hatid sa amin. Aral sa iyong Tuesday Gospel. Ano po man yung mga negative, mga sama ng loob, galit, in Jesus' name, kinakasaot ko sapagkat kalinisan ng puso na para ba tayong mga bata na uupo sa tabi ng Panginoon at nakikinig sa kanyang mga aral. Magkaroon tayo ng humility dahil wala tayong pagmamayabang sa Panginoon. Ang lahat ng ito'y dalangin ko po sa iyo, Ama, sa pangalan ng Anak, kaisa ng Espiritu Santo. Amen. Napakabuti ng Diyos. Hindi tayo karapat-dapat pero salamat kahit sa social media. Binibigyan niya tayo ng pagkakataong makarinig ng araw-araw na gospel na pagkain po ng ating espiritu. Kaya bigyan po natin ng parangal ang mabuting balita. Ang mabuting balita, ayon kay San Lucas, papuri sa iyo, Panginoon. Tinuligsa ni Jesus ang kasamaan ng mga Pariseo at ang mga dalubhasa sa kautusan. Pagkatapos magsalita, si Jesus ay nanyayahan ng isang Pariseo upang kumain, kaya't pumunta siya sa bahay nito. Pagdulog sa hapag, nagtaka ang Pariseo nang makita niyang kumain si Jesus na hindi muna naghugas ng kamay. Sinabi sa kanya ng Panginoon, "Kayong mga Pariseo, hinuhugasan ninyo ang labas ng tasa at ng pinggan, ngunit ang loob ninyo'y punong-puno ng kasakiman at kasamaan. Manghangal, hindi ba't ang may likha ng labas kasi ring may likha ng loob? Ngunit ipamahagi muna ninyo sa mga dukha
ang mga laman ng mga sisidlan at magiging malinis ang lahat ng bagay para sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Okay, welcome po ulit sa The Word of God, Daily Gospel at Facebook Live. Salamat sa Panginoon. Meron tayong mga cellphone, meron tayong Facebook. Pwede tayong makanood, makarinig ng mabuting balita through Facebook Live. Ayan po ang silbi ng Facebook Live, no? Magamit natin sa kapurihan ng Panginoon. Tingnan mo naman ng Panginoon, no? Nakikiayon since na nag-boom na ang online, so online na rin ang salita ng Panginoon. Pero, mag-ingat tayo sapagkat ang social media ay ginagamit nilang tiyablo. So, piliin na natin gamitin ang Facebook Live sa salita ng Panginoon. Kesa yung, alam mo na, ang dami ngayon tao nasasayang ang oras sa paggamit ng social media na hindi nabibigyan ng papuri ang Panginoon. And of course, lagi ko pong sinasabi sa mga bagong makakarinig na ang Facebook Live na ito ay para sa pagsunod natin sa Panginoon, no? Kasi utos ng Diyos na basahin ang Bible everyday. Everyday po talaga yan. Hindi dapat pinapalagpas ang araw. Kaya kung hindi ka naman makapagbasa, ito, kamukha nito, makarinig. Amen? Nagsisimula naman ang pananampalataya sa pakikinig. Kapag nakakarinig ka na ng salita ng Diyos, ikaw na mismo ang kusang magbabasa ng Bible. And of course, kung kumakain tayo physical, higit sa lahat, dapat nating pakainin ang ating spiritual na parte ng ating pagkatao. Kulang na kulang, ang daming kulang sa tao, no? Laging hinahanap yung physical food, spiritual food, higit sa lahat. Sapagkat sinabi sa Bible, matakot kayo sa mga pumapatay sa espiritu, hindi sa mga katawang lupa. At gayon din po, syempre, everyday ka nang nakikinig, everyday ka nang nagbabasa, may relasyon ka na sa Panginoon, o nag-uumpisa ka pa lang, dapat meron tayong self-examination. Dapat sa bawat araw sinasabi na, nag-improve ba ako? Dati magagalitin ako, ngayong araw ba na ito, nabawasan ba? Dati nakakatatlong stick ako kahapon ng sigarilyo, ngayon ba, naging 2 na lang? Ganun ba? Yung may nababago, alam naman po natin ang ayaw ng Panginoon eh. Dapat po yung pambabago, sapagkat higit pa sa pagpapagaling ng nakakitang bulag, nakalakad na pilay, yung mga demonyo na papaalis ng Panginoon sa tao, no? At nakakabuhay siya ng patay, ang the greatest miracle na pwedeng mangyari sa iyo at sa akin, yung masama kang tao, nagbalik loob ka sa Diyos, naganap na sa iyo, ang pinakadakilang himala ng Diyos. And of course, pag ganun ang feeling natin, salamat sa Panginoon, inuutusan na tayo ng Panginoon na, ready ka na, ipamahagi mo na, ipalaganap mo na ang mabuting balita, para sundin po natin ang Great Commission. Kaya everyday, kung nakikinig na rin naman kayo ng salita ng Panginoon, pakishare na lang po sa timeline nyo, para yung mga Facebook friends po nyo, makarinig din. Yun po. Kasi ito na po yung way natin ng pagpapalaganap ng mabuting balita through sharing sa ating mga Facebook. Amen? So, utos po yan ng Diyos na sa awa niya, sinusunod ko naman po, na bilang lingkod niyo na tagapagsalita, hindi naman po siguro mahirap na magpindot-pindot at ma-share sa inyong timeline. Si Lord po, ang binibigyan natin papuri. Magtulungan tayo, i-viral natin ang salita ng Panginoon. At ngayon po ang ating mainit-init pa na salita, mabuting balita ng Panginoon for Tuesday Gospel ay magmumula po sa Lucas chapter 11 verses 37 to 41. At tungkol po sa tinuligsa ni Jesus ang kasamaan ng mga Pariseo at ng mga dalubhasa sa utusan. At binigyan ko po ito ng hashtag kalinisan. Amen. So lagi po ako nagbibigay ng hashtag kasi yun po yung reflection ko para bang keyword yun na pag naaalala ko, sa gospel pala na yun pala yung gusto ni Lord na mensahe. Pero syempre kayo, meron kayong sariling hashtag, no? Kung anong mapipick up nyo na mensahe ng Panginoon. Amen? So, sa tulong naman po ng Panginoon, ako naman po, ibibigay ko naman po yung aking reflection according po sa wisdom na ipinagkaloob po niya sa akin. Syempre, sama-sama po tayo na magkakaroon ng reflection sa mabuting balita. So, hashtag kalinisan. Ayan, ako. Alam niyo itong Tuesday Gospel, akmang-akma to sa pandemic. Ngayong nandito si coronavirus. Bakit? Pumasok ang kalinisan at pumasok ang disiplina
Di po ba? Kumbaga, naging mabili ang alcohol. Naging mabili ang face shield, ang face mask. Di ba? Yung mga dating hindi pinapansin nung araw, aba ngayon, sa bawat tahanan, pati sa bag, meron. Di ba? Yung alcohol na yan, dati hindi man dito sa bahay may alcohol, pero ginagamit lamang yan pag may sugat. Di ba? Kung merong mga, pero hindi namin ginagamit lagi yan. Amen? At yung mask, face mask, ginagamit lang yan pag halimbawa may ubo ka. Di ba? Okay, pumunta ko sa ospital. Bihirang-bihira makita yan noon, nung wala pang pandemic. At lalong-lalo na ang face shield. Wala kang makikitang, alam ko face shield yung mga nagwe-welding Di ba? Yun ang nakikita natin nag-face shield nung araw yung mga nagwe-welding, protection sa mata, no? Pero ngayon, lagyan na. At hindi lang yun. Sinasabi pa na always wash your hands, magkaroon ng social distancing. Yan. So, hashtag kalinisan. Dito po sa mabuting balita, masasabi po natin na ang Panginoon ay tinuligsa niya yung mga pariseyo na yan. Kasi alam niyo po yung mga pariseyo na yan, nung time ni Jesus Christ, wala namang ginawa yan kundi maghanap ng butas o maghanap ng maipupula sa Panginoong Jesus. Kasi nainggit sila sa Panginoon. Amen? Anak ng karpintero tapos parang nadadaig yata sila. Sila, ang laki ng panahon na inukol nila sa pag-aaral ng kautusan. Tapos, isang anak lang ng karpintero ang pagkakaguluhan ng mga tao. At higit sa lahat, di nila kayang gawin. Ang ginagawa ng Panginoong Yesus na pagpapagaling, pagka-cast out ng demonyo, ay lalo na yung pagbuhay ng patay. Kaya, kunya-kunyari lang yan nakikipagkaibigan sa Panginoon. Minsan, niyayaya nila sa kanilang tahanan kasi inoobserbahan nila ang Panginoon mula ulo hanggang paa. Pati yung mga sagot ng Panginoon, talagang hinuhuli nila. Pero alam naman natin ang puno ng karunungan ng Panginoong Jesus. At hindi nila masilo. Lagi silang napapahiya. So may senaryo sa mabuting balita na inayayahan ng isang pariseyo ang Panginoon na, syempre, usually pagka pumunta ka sa bahay, meron diyang pagtanggap sa bisita, yung naghahanda ng pagkain. So yun, nakahanap na naman ng pariseyo nang makikita, no? Sapagkat ang Panginoong Yesus ay hindi naghuhugas ng kamay bago kumain. Sa kautusan nila, masama yun, no? Kasalanan yun. So, alam na, bago pang mangyari yun, ay syempre batida ng Panginoon ang iniisip ng pariseyo. Amen? Pero sinabi niya, di ba? Hindi dapat ganon. Kasi ang mga pariseyo, makikita mo sila na sila alam nila ang nilalaman ng Biblia o ng kautusan. Pero, hindi naman nila na isasabuhay. Parang ano lang sila, yung parang literal lang. Literal lang sila kung sumunod. Pero ang Panginoon hindi ganun Di ba? Kaya, sa panahon po ngayon ng pandemic, ito pong mabuting balita, ay masasabi nating akmang-akma. Ang daming tao na nagpipilit maging umiwas sa coronavirus. Konting talagang alcohol, no? Talagang, ang pag-ubo ngayon at pagbahing, naku, parang nakakatakot ng gawin sa public place. Kasi baka isipin meron kang virus, coronavirus. Amen. Pero tingnan muna natin na physical aspect. Masama bang maging malinis sa katawan? Siyempre hindi. Sabi nga, may kasabihang, cleanliness is next to godliness. Hindi masama na maging malinis ka sa katawan, na naliligo ka araw-araw, tutubrush ka, hindi masama na nag-join ka sa mga sports like basketball, tennis, zumba, hindi masama yan. Di po ba? Yung malinis ka sa bahay, ay naku, lalang hindi masama yan. Sa madaling salita, yung pagiging malinis ng tao sa katawan niya, sa paligid niya, okay yan. Amen? Pero, sabi ng Panginoon, hanggang doon lang ba ang pwedeng gawin ng taong kalinisan? Hanggang doon lang ba? Kasi may mga tao po na masasabi nating balidoso o balidosa. Ano yung balidoso? Ibig sabihin yung bang tipong masyado silang curious sa sarili nila. Ayaw nilang may madumi, ayaw nilang may nakikitang, di ba? Parang perfectionist, gano'n. Amen. Tulad ng sinabi ko, wala nang masama doon. Magpagandang ugali ang pagiging malinis.
Yung sa bahay mo, nagwawalis ka, di ba? Okay yan. Yung mga... Kaya lang sabi ni Lord, alam mo ba ang priority mo sa buhay mo? Ibig sabihin, malinis ka outside, physically. But what about inside? Yun ang pinakamahalaga yung inside, yung kalinisan inside. Kasi yun ang tinuturo sa atin ng Panginoon. May mga kapwa tayo na sabi natin, kung titingnan mo parang ang linis-linis kumilos, yung kanyang bahay, ganda, yung kanyang pananamit, ganda, di ba? Pero pag nagalit pala, grabe, magmura, daig pa ang walang pinag-aralan. Na kapag ka, masama pala ugali, na ang ganda-ganda, ang daming alahas, ang daming, di ba? Parang ang yaman niya, no? Pero pagdating sa paghingi o pagbibigay ng tulong sa kapwa, makuripot, no? Mahigpit na naka yung kamay, alam mo na yon. Masasabi natin na may mga tao na in a physical, kasi ganun tayong tao, di ba? Lalo na kung first time nating nakita ng ating kapwa, meron tayong tinatawag na first impression. Ang ganda ng damit niya, no? Ang ganda ng kotse niya. Yaman niya siguro, taas ng pinag-aralan niya, no? Ganun tayo. Pero pag halimbawa, nasa jeep tayo, natabihan tayong taong grasa, wow! Di ba, usog-usog ka na, baka may coronavirus yan. O kaya usog-usog ka na kasi baka mamaya nakawan ka niyan. So, let's face it, yan ang katotohanan sa mundo. Kasi alam nyo, kapag tayo ay nasa Panginoon, ang normal sa mga taong wala sa Panginoon, abnormal sa kanila yun. Yung mga ginagawa nating mga nasa Diyos, para sa mga kapwa nating wala sa Panginoon, abnormal sa kanila yun. Di ba? Yung mga magtataas ka ng kamay, mag-praise the Lord ka, magbabasa ka naman, hindi normal sa kanila, abnormal. Sa atin naman, since nakakilala na tayo sa Panginoon, yung ginagawa nila ngayon na kasalanan na against sa God, para sa atin, abnormal yun. Ang normal sa atin, ang magpuri sa Panginoon, ang normal sa atin, magpasalamat sa Panginoon. So, ganon ang mundo, no? Kasi magkaiba kasi ang mundo sa Diyos at mundo ng tao, nung wala pa tayo sa Panginoon. Kasi sa mundo ng tao, ngipin sa ngipin. Pag ginawan ka ng masama, gagawan mo din ng masama. Pero pagka sa mundo ng Diyos, pag ginawan ka ng masama, ay naku, gawan mo ng mabuti. O diba? Laki ng difference. Kaya salamat na lang sa Panginoon sapagkat sa gospel na ito, muli tayong pinagninilay ng Panginoon sa ating mga sarili. Hindi porke matagal na tayong naglilingkod sa Diyos, parang tingin natin, linis na natin. No. Bakit? Dapat tayong mga naglilingkod sa Panginoon habang tayo lumalapit sa Diyos na banal, malinis, makapangyarihan, habang lumalapit tayo sa Kanya, habang sumusunod tayo sa Kanya, lalo nating nakikita ang ating karumihan. Lalo nating nakikita na mas lalo natin siyang kailangan. Hindi yung pag lumapit tayo sa Diyos, parang feeling natin, ay, banal na rin ako. Di ba may mga ganon? Na kapag halimbawa, nakipagbarkada ka sa mayaman, feeling mo mayaman ka na rin kahit di naman. Amen? Di po ba? Sapagkat gusto nating maging Christ-like. Gusto nating tularan ang pagiging mabuting Jesucristo. Kaya nga, ang ganda. Sa totoo lang, nung pinagninilayan ko itong mabuting balita, kasi po pag nagninilay ako ng mabuting balita, madaling araw, yung tulog lahat ng tao, kasi ang lakas ng ang lakas ng receive ng Holy Spirit. At sabi nga na, sa panahon ngayon, na usong-uso ang kalinisan, kasi nga umiiwas tayo sa coronavirus. So, bigyan natin ng comparison, no? Yung physically, at saka spiritually na kalinisan. Sa panahon na ito, sabi ko nga, pag lumabas ka, kailangan merong face mask, face shield, kailangan nag-alcohol ka bago ka pumasok sa isang mall. O kaya may baong kang alcohol kasi mahawakan mo, may COVID. O kaya social distancing. No? Yan ang mga nangyayari ngayon sa mundo natin kung 2020. I-turn natin siya spiritually. Higit pa doon ang gusto ng Diyos. Practice lang yun. Ano yung sabihin ng practice? Pinapractice lang tayo ni Lord physically. Pero higit pa alam nyo kasi itong coronavirus na ito, surpresa Walang nag-akala na darating itong sa buhay natin. Surpresa.
actually warning eh. Alam mo yung warning? Alam natin na Jesus will come anytime, second coming. Pero by ni Lord, hindi pa niya ginagawa. Binigyan muna tayo ng warning. At ano yung warning? Ito, itong pandemic, warning to. Pinaghahanda na tayo. Hindi niya pinahintulot na, warning pa. Hindi na kailangan warning pa, pandemic. Hindi pa, papadala ko ng aking anak. Para itong mga matitigas ang ulo na ito, maparusahan na. At yung mga totoong naglilingkod sa akin, kunin ko na kasama sa langit. Diba? Grabe ang pasensya ng Diyos sa atin. Kaya, ang gusto ng Panginoon, magnilay tayo. Bakit ako naka-face mask? Physically, to protect us na hindi makakuha ng virus ng corona. Mga laway, di ba? Spiritually, paano natin i-transfer yun? Mag-face mask tayo para spiritually suotin natin ang larawan ng Panginoon, ang kanyang wangis, ang kanyang kabutihan. Na, di ba pag naka-face mask tayo, ano bang nakikita? Mata na lang, di ba? Mata na lang. Ibig sabihin nun, ang identity natin, hindi natin malaman eh. Makasalubong mo kakilala mo na pala pero naka-face mask Ibig sabihin nun, pareho tayong binibigyan ng Diyos ng pagkakataon na naka-face mask tayo, pero ang magiging kawangis natin, ang makita sa atin, si Kristo. Amen? Spiritually, ganun ang ibig sabihin ng face mask. Spiritual face mask. Nakatakip ang mukha mo kasi ang gusto mong makita sa'yo, ang Panginoon. Ang gusto mong nabibigyan ng papuri, ang Panginoon. Face shield. Bakit tayo naka-face shield? Spiritually, o physically, ano ibig sabihin nun? Double protection. May face mask na, mayroon pang face shield. Double protection. Ganyan din. Face shield, spiritually. Double protection. Hindi lang ang Panginoong Jesus ang ibinigay ng Diyos Ama, pati banal na Espiritu. Amen. Ganyan tayo kamahal ng Diyos. Double, triple protection ang binibigay. So, ginagamit ba natin ang face shield na yan? Yung Holy Spirit na yan? Amen. Ano pa? Alcohol. Ano yung alcohol? Para ma-disinfect. Di ba? Yung ating kamay, kung sakali mo may nahawakan tayong virus. Kasi syempre, pwede natin isubo yan sa bibig natin. Diba? Mapasok sa katawan natin. Ano naman yung spiritual alcohol? Salita ng Panginoon to disinfect us sa ating mga kahinaan. Amen? Ang mga salita ng Diyos, parang alcohol yan. Spiritual alcohol. Kapag nilagay mo, pwede kang ma-disinfect. Paano kung hindi tayo nakakarinig ng mabuting balita everyday? Paano tayo ma-disinfect? Amen? And social distancing. Bakit may social distancing? Kasi, syempre, kailangan 1 meter. Para kahit na umubos siya bigla, umano siya, medyo malayo. Pero sabi nga, airborne na raw ngayon, no? Spiritually, social distancing. Para tayo ay mag-social distancing, mag-distance sa kasalanan. Lumayo tayo. Amen? Kaya may social distancing para lumayo tayo sa kasalanan, hindi lumapit. Pero iba ang tao ngayon Imbes na mag-social distancing sa kasalanan, abay lumalapit pa. Mukhang siya pang naghahanap ng virus. Ang virus na coronavirus ay nakakamatay at marami nang namatay sa buong mundo. Pero, ang katakutan natin ay yung virus na simula pa lang si Eva at Adan, nandun na. At ano yun? Yung kasalanan. Na kahit naka-stay at home ka, katabi mo. Anytime, mabavirus tayo. Kaya dapat ready tayo. Spiritually. Kasi alam nyo, ang totoo naman nating kalaban sa panahon na ito, hindi naman si coronavirus May solution pa yan. May vaccine pa dyan. May solution pa dyan. Ang mahirap na kalaban natin, hindi natin nakikita. At ano yun? Yung virus ng kasalanan. Na kapag yun ang pasok sa ating puso, mamamatay tayo eternally. Walang vaccine na mabibili para sa virus ng kasalanan. Diyan tayo maging aware. Amen. Kaya kailangan natin kalinisan inside our hearts, hindi yung outside. We should know our priority. Kasi pag malinis ka inside, natural magiging malinis ka outside.
Kaya lang nababaliktad eh. Nauuna yung kalinisan physically eh. Yung inside, nawawala. Amen. Bakit? Ang hirap kayang maglinis inside. Diba? Kapag nilinis ko yung inside natin, naku, iwanan ko yung bisyo ko. Iwanan ko yung, tatanggalin ko yung galit ko. Magpapatawad ako, hindi na ako mainggit. Ang hirap kaya. Kapatid, sa umpisa lang mahirap yan, proseso. Mas mahirap naman. Nasa impyerno tayo magsisi. Amen? Ano ba naman yung sumunod ka sa Panginoon? 50 years old, 60 years old, 100 years old. Yung pagsubok mo, may limit lang. Pero kung di tayo nagpag-disinfect sa Panginoon, impyerno tayo. Anong tawag doon sa impyerno? Yun ang cremation. Hindi ba? Kapag tayo ay nagkaroon ng coronavirus, asan na punta natin? Cremation. Gusto ba natin yon? Cremation, physically, ayaw natin eh. Biro mo, hindi mo na makikita yung mahal mo sa buhay, diretso ka na. Hindi ka na makikita for the last look. Yung cremation, spiritually, yun ang mahirap. Kasi pag tayo ay nakremate sa impyerno, araw at gabi, cremation. Walang tigil na cremation ang ating kaluluwa. Kaya kailangan magkaroon tayo ng kalinisan sa loob. Amen. Huwag tayo manghuhusga ng ating kapwa. Never. Bakit? Trabaho yan ng Diyos. Ang trabaho natin, magpatawad, umunawa, gumawa ng mabuti sa ating kapwa, maging humble. Yung pagpaparusa at paghusga, trabaho ni Lord yun. Ngayon, kung may taong nagkasala sa'yo at sa palagay mong masama, anong sabi ni Lord? Ipanalangin mo. Amen? Ipanalangin natin. Dapat nating maintindihan ang ating kapwa, lalo na kung tayo nasa Panginoon na. Bakit? Naman bakit naman hindi mo maintindihan ang ating kapwa? Galing tayo doon. Kaya nga diba, pag tayo nasa Panginoon, anong dapat ginagawa natin? Tayo na yung nag-a-adjust. Tayo na yung nag-a-adjust. Kung halimbawa kayong mag-asawa, lagi kayong nag-aaway, kung galit siya, tumahimik ka. Ikaw mag-adjust. Ikaw may karunungan. Ikaw nakakilala sa Panginoon eh. Alam nga ikaw na nakakilala sa Panginoon, siya pa yung mag-adjust sa'yo, wala siya sa kay Lord. Sa ngayon kung nagagalit siya, hindi malinis ang puso niya. Alam niyo po, sabi nga sa Biblia, sa Mateo, sino ba ang mapalad? Mapalad ang mga tao may malinis na puso. Take note ha, malinis na puso, kasi makikita nila ang Panginoon. Amen. Mahirap makita ang Panginoon kapag marumi ang puso natin. Kamukha sa gospel, yan ang sabi ng Panginoon. Diba? Linis kayo ng linis, mga pariseo outside. Pero para kayong mga nicho. Kaya puputi sa labas. Pero sa loob, puno ng kabulukan. Baho, puno ng kalansay. Hindi ba? So malapit na ang November 1. Meron tayong mga pipinturahan na nicho o lilinisin na nicho. Amen? Pero ano ba naman ng nicho? Naagnas na bangkay, bubulok. Amen? Ganyan tayo. Kung ituring ng Diyos, kapag tayo ay malinis lang, kung kapag parang plastic, gandang-ganda sa labas, pero sa loob, sama-sama ng ugali. Amen? Ang gusto ng Panginoon, unahin natin inside. Kasi ito yung pangmatagalan eh. Yung ating physical na katawan, naku naman, kahit ilang pa-spa mo dyan, kahit ilang opera, wow! Tatanda tayo. Alam nyo, ang mga products ngayon, beauty products, pinatatagal lang ang pagtanda. Pero, tatanda pa rin tayo. Kuha nyo? Diba? Ibig sabihin nun, thank you Lord! Kahit pala maitim ako, kahit pala hindi ganun katangusan ng ilong ko, kahit pala hindi pala maganda yung hugis ng aking mata, thank you Lord! Doon mo pala ako tinitingnan. Yung kalinisan ng aking puso. Amen? Sa Lord, gumaganda tayo. Pumupogi tayo.
kapag malinis ang ating puso. Walang sinabi ang beauty queen. Walang sinabi ang macho na nag-gym. Diba? Kasi yung kalinisan sa puso ang tinitingnan sa atin ng Panginoon. Diyan niya tayo husgahan eh. Anahin natin na ganda-ganda mo. Tapos yung katawan mo, ginagamit mo lang pala sa kasamaan, binibenta mo. O kaya macho-macho mo, pero yung kamay mo, ginagamit mo lang pala para manakit ng asawa mo. Diba sabi nga ng Panginoon, bawat parte ng ating katawan, dapat nating gamitin para bigyan ng papuri ang Panginoon. Puti pa nga raw na mapunta ka sa impyerno na wala kang kamay eh. Wala kang mata eh. Buti pa mapunta ka sa langit ng walang mata, walang kamay, pero hindi mo nagamit sa kasamaan. Kesa naman na mapunta ka sa impyerno na buo lahat, no? Pero lahat pala yun nagamit mo sa kasamaan. Kalinisan ng puso. Yan po ang gustong pagnilayan sa atin ng Panginoon. Araw-araw ba malinis ang ating puso? Hindi kasi ang pagkalinis ng puso natin, hindi pwedeng kahapon lang yan eh. Lagi kong sinasabi na bawat araw, every gising is a blessing. Each day, bawat araw tong araw na to, do your best. Isipin mo na this is my last day. Kailangan maging malinis ang puso ko sa harap ng Panginoon. Kasi, sino bang nakakaalam kung sino ang kukunin ni Lord agad o magkakaroon ng second coming? Ito nga lang, may kakilala kami na 16 years old yata na bata. Namatay, di lang nagising, binangungot. Diba? So, ganyan ang kamatayan. Hindi mo alam kung kailan. Minsan naglalakad ka lang, nauntog ka. Minsan tatawid ka, nag-iingat ka na, merong reckless na driver, sasagasaan ka. So, kailangan preparado yung ating puso na malinis. Kasi nakakaya naman kay Lord na open book na nga ang Bible, sinasabi na nga kung ano yung mga dapat gawin at hindi dapat gawin. Pero yun, ano pa rin tayo? Yung ginagawa pa rin natin, yung ayaw ng Panginoon. Amen? Kalinisan ng puso. Yan, dyan tayo lalaban. Ano ibig ko sabihin? Kay mayaman ka, kay mahirap ka, walang pakialam ang Panginoon sa physical nyo at ating itsura. Dahil tayo nilikhang unique. Walang katulad. Kaya kung sasabihin pangit ka, ay nako, parang sinabi mong pangit ang Diyos. Kahit anong pa itsura ng tao, kahit sabihin mo wala siyang kamay, bulag siya, maganda siya sa tingin ng Panginoon. Amen. Ngayon, kung maganda ka na, gwapo ka naman, tapos mabait ka pa, wow, grabe naman, no? Pero higit sa lahat, yung kalinisan ng puso, ang inaano sa atin ng Panginoon, na i-maintain natin. Kasi maraming nauuna na nahuhuli, at nahuhuli na nauuna. Ang hirap naman na 2 dekada, 3 dekada ka nang nagsiserve kay God, tapos ngayong araw na to, bigla kang nagtanim ng galit sa kapwa mo. Nako, sayang naman, di ba? Malinis na yung puso mo, biglang na virus. Kailangan maging aware tayo kasi ito na yung panahon na dapat na tayo magbalik loob sa Panginoon. Ito na yung panahon na we should give our best each day kasi Jesus will come anytime. Parang magnanakaw. Kaya kailangan nagkakaroon tayo ng self-examination. Malinis kaya yung puso ko? Teka muna, baka mamaya meron pa tong galit sa kapwa ko. Naku, marami nakakaya kay Lord. O kaya baka mamaya may umutang sa akin, galit na galit ako, 500 yung utang, di ako binayaran. Biro mo sa loob ng, dahil lang sa 500, papayag ka ba na magkasala ka? May mga umutang sa inyo na hindi nagbabayad. Balato nyo na yan kay Lord. Kasi kay Lord siya may utang. Kasi lahat naman ng bagay na pinapahiram natin, itinutulong natin sa kapwa, katiwala lang tayo. Mahirap pa tayo sa daga. Wala tayong pag-aari sa mundong ito. Kaya hindi dapat sumasama yung loob natin. Diba? Hindi naman nalilihim sa Panginoon yung ginagawa nating kabutihan sa ating kapwa. At hindi rin nalilihim sa Panginoon kung gumagawa tayo ng masama. Sapagkat batid na batid ng Diyos ang nilalaman ng ating puso. Kaya, ang question for today's gospel na pwede natin pagnilayan. Ano ang karumihan sa loob ng iyong puso na mapasa hanggang ngayon ay hindi mo pa nalilinis sa tulong ng Diyos? Amen? Baka meron pa.
i-disinfect na natin hanggat may panahon pa. Kasi alam nyo, pag namatay na tayo, wala na. Di ba? Sarado na yung pinto ng langit. Kailangan, hanggat buhay pa tayo, maglinis-linis na tayo. Amen. Kailangan yun eh. Kailangan nating maglinis. Kasi ang Diyos na sinasamba natin ay malinis. Paano tayo papasok sa pinto ng langit? Paano masasama yung ating pangalan sa Book of Life kung marumi ang ating mga puso? Amen? Yung tanong na yan, na may connection sa gospel, ikaw, ako lang ang makakasagot. Pero yung sagot natin, be honest. Kasi alam ng Diyos kung totoo ba yung sagot natin. Kaya kung may galit ka sa kapwa mo, patawarin mo na. Ako naman, pinapatawad nga tayo ng Diyos sa kasalanan natin, tapos tayo hindi magpapatawad. Kung sa palagay mo may inggit ka pa dyan, diba? Linisin mo na. Kasi, hindi yung kalugod-lugod sa Panginoon. Kailangan lagi nating isipin, ang Panginoon ay mabuti, malinis. Ang Panginoon, gusto mong maging malinis ang puso mo? Anong sabi sa Filipos? Dapat maging laman ng iyong isip yung mga bagay na kapuri-puri, malinis, marangal. Kaya kung may pagsubok ka ngayon, may problema ka ngayon, ito na yung panahon para isuot mo ang face shield ng Holy Spirit, ang face mask ng pagiging Christ-like, ang social distancing para umiwas sa kasalanan, at ang alcohol, ang mga salita ng Diyos, para ma-disinfect tayo sa ating mga karumihan. Amen. Sana po na-bless tayo sa mabuting balita. At sana po na pagnilayan natin na hindi tayo perfecto. Kung minsan sabihin natin, ay wala man akong nagawang kasalanan na yun, mali. Kung minsan may mga taong nagagalit sa atin, nagiging sanhi tayo ng kanilang pagkakasala, nagkasala na rin tayo. Kaya kailangan, lagi nating isipin, Lord, lagi yung kailangan, ang protocol mo, ang spiritual protocol mo. Amen. So tayo po'y magkaroon ng panalangin. Panginoon, maraming pong salamat sa mabuting balita. Muli na naman, pinaalala mo sa amin ang aming mga karunihan. Sorry Lord, kasi nakakalimot kami. Pero salamat. Muli, yan, susundin namin ang spiritual protocol, Lord. Lagi kami magdi-disinfect. Kasi yan ang inutos mo sa amin. Panginoon, maraming pong salamat sa mapagpala mong mensahe. Maraming salamat, Panginoon, sa protection na ibinibigay mo sa Dorder family, sa Manaluan family, sa Rivera family, sa Kiday family, sa Villapuerte family, sa Cunanan family, sa Felipe family, sa lahat pa ng mga pamilya na parehong patuloy na binibless mo material and physically. Salamat, Lord. Maraming salamat. Higit sa lahat, spiritually na binibless mo kami. Maraming salamat, Panginoon. Napakabuti mo po. Hindi po mababayaran ang iyong kabutihan. Salamat sa lahat sa pagsubok. Salamat sa pagbibigay mo ng lakas na loob. At gayon din po, bigyan niyo po ng mahabang buhay at magandang kalusugan. Si Ton Dorde na magbe-birthday po siya sa October 15. Siya po ay magpi-50 years old na. At salamat, Panginoon, i-bless mo ang taong ito. Talaga namang siya naglilingkod sa iyo, Panginoon. At dalangin ko, nabigyan mo pa siya ng yung kanyang mga kahinaan sa tulong mo. I-bless niya, ihipuin mo siya. Salamat sa pagbibigay mo siya sa amin. Blessing siya sa amin. And of course, lahat ng magbe-birthday o may birthday ngayon, panalangin na natin na kayo'y bigyan ng mahabang buhay ng Panginoon. No? Higit sa lahat, yung mga natitirang year pa sa buhay natin, spend natin para sa Panginoon. And of course, panalangin pa rin po para sa prayer request po para kay Jonathan Temperley, para sa kanyang mabilis na recovery sa kanyang, kasi kanyang nabali, nadurog yung kanyang ankle sa football. From England yan, from his mom Vicky. Ganun din po kay Josel Abella. Dalangin ko po na bigyan niyo po siya ng protection sa tuwing siya lumalabas sa COVID at sana magbalik loob na siya sa Panginoon. Gayon din po for Ate Bilen ng De La Salle University. Siya po ay operahan sa October 15 sa kanyang breast cancer. Lord, successful operation. Ay, alam mo, hipuin mo ang mga kamay ng mga doktor na mag-oopera sa kanya para maging maganda ang resulta
ng kanyang operasyon. And of course, Lord, that your will be done. Ikaw naman ang nakakaalam kung bakit kami dumadaan sa mga ganitong pagsubok, sa ganitong mga masasabi naming operasyon. Masasabi po namin salamat Panginoon, hindi mo kami pinababayaan. Gayun din, kung kayo po ay may mga mahal sa buhay ngayon na operahan, may sakit, in Jesus' name, pinapanalangin po natin yan. And of course po, rest in peace. Ang kaluluwa ni Father Sunny Ramirez, kilala po siyang pare. Lord, salamat sa mga pagkataon. Ibinigay mo siya sa amin para gamitin mo, para makapag-gospel, bigay ng balita, mabuting balita. Alam namin na ikaw na ang kakalinga sa iyo, sa kanya ngayon. At gayon din, para sa katahimikan ng kaluluwa ni J.M. Nepomuceno. Siya yung sinasabi kong 16 years old na binangungot nung isang araw lang. So, di ba? Sabi natin na hindi natin alam ang buhay. So, pinapaubaya namin siya, Panginoon. Amen? At gayon din, kung sino po ba yung mga mahal sa buhay na pumanaw na, pinapanalangin natin na sila'y tanggapin ng Diyos sa kanyang kaharian. At tayo mga buhay, malapit na ang November 1, pinapaalala natin ang ating mga namatay sa buhay na tayo'y may pagkakataon pa para magbalik sa loob sa Diyos. Amen? Kasi ang ating mga namatay sa mahal sa buhay, masasabi natin, wala na, nandun na, no? Nasa paghuhusga na sila. So tayo mga buhay, sikapin natin na magkaroon tayo ng pagbabago, kalinisan. Tayo po'y manalangin ng isang panalangin tinuro sa atin ng Panginoon. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nasa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo po kami pahintulot sa tukso, bigyan mo kami sa lahat ng masama. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak na Espiritu Santo. Amen. So, konti announcement po. Okay. Ayan. Pakishare na lang po itong Tuesday Gospel sa timeline nyo tulad ng sinabi ko kanina. O kaya punta po kayo sa YouTube channel ko, Angelica Dorde. Mag-subscribe po kayo. Kailangan ko po ang new subscription kasi para sa YouTube, makapag-live din po ako. Kasi syempre, itong Facebook live ko, mga Facebook friends ko lang usually yan nakakarinig. Pagka sa YouTube, buong mundo pwedeng makarinig. So, sana po sa tulong ng Panginoon, sabi nga, i-viral natin ang salita ng Panginoon sa social media. Ang pag-subscribe nyo sa YouTube channel ko ay malaking tulong sa amin ni Lord para maipalaganap ang mabuting balita. And of course, pwede nyo yung i-share. Mas maganda nga kung kukunin yung sharing mula sa YouTube. Kasi once na inilagay niya sa timeline nyo, maraming makakakita niyan. Amen? So, isundin natin ang utos ng Panginoon. And of course, sa October 16, 2020, Friday, at alauna ng hapon, every 15 ng buwan, lagi po ako nag-Bible study ng Old at saka New Testament. Last month po, Old Testament. Nag-start po kami sa The Creation, yung paglikha. So, palit-palit lang yan. Ito pong sa October 16, New Testament naman. Kay Mateo po tayo, talaan ng pinagmulan ni Jesus at ang pagkapanganak kay Jesus. So, magnilay po tayo dyan. Merong mensahe ang Panginoon dyan. So, after ng gospel, ng Friday gospel, ng 7 o'clock in the morning, alauna uli, mag-Facebook live ako para sa Bible study. Kailangan nating basahin ng, parang unti-unti lang, no? Kahit once in a month lang magkaroon tayo ng, from page 1 to last page na mapagnilayan natin ang salita ng Panginoon. And of course, matunog ang salitang new normal. Pero ang gusto ni Lord, new creation. Bagong nilalang. So magtulungan po tayo na ipalaganap ang mabuting balita. Kasi pag tayo po ay nagsisimba, sinasabi sa simbahan, sabi ng pare, humayo kayo at ipalaganap ang mabuting balita. Tayo ngayon, pagkatapos mo marinig ang gospel na ito, sasabihin ng Panginoon, humayo ka, i-share mo sa Facebook mo, sa Facebook friends mo, ang mabuting balita. Kasi baka mamaya problemado yung Facebook friends mo. At least makarinig siya, no? Madali na yan, pindot-pindot na lang yan. So, at gayon din po, ibibigay ni Lord ang October 14, 2020,
Wednesday Gospel, muli alas 7 ng umaga, Monday to Sunday, tayo magnilay ng salita ng Panginoon. Amen. Ngayon po ay new normal, pero ang gusto ni Lord ay new creation. Amen. New normal na si COVID-19 gumala, buong mundo ay sinorpresa. Stay at home muna, virus ay di nakikita, kaya quarantine laganap na. Wearing your mask with face shield, alcohol, social distancing. Normal na, sumunod disiplina. Magsuway, pwede mo itang matay. Kasabihan nga, nasa Diyos ang awa, nasa tao naman ang gawa. Sumunod ka hanggat mayroong panahon pa, umiwas ka na kay corona. Wearing your mask with face shield, alcohol, social distancing. Normal na, sumunod disiplina. Magsuway, pwede mo itang matay. Normal na, sumunod disiplina. Magsuway, pwede mo itang matay. Normal na, sumunod disiplina. Magsuway, pwede mo itang matay. Amen. So, yan po kinumpose ko po yan para sa new normal na. Pero merong spiritual na message yan. Ibig sabihin ng kawawa tayo kapag hindi natin sinuot ang spiritual face mask, face shield, hindi tayo nag-spiritual social distancing, hindi tayo nag-spiritual alcohol. So, yun po. So, kawawa tayo sapagkat makikremate tayo sa impyerno. So, simulan na natin na yung mabuting balita, #kalinisan, simulan na natin maging malinis ang ating puso. Amen. At kung meron po kayong prayer request, thanksgiving, pwede nyo po ako i-private message para maisama po natin sa everyday panalangin natin, no? Kung gusto nyo magpasalamat, gusto nyo may birthday, may anniversary, may namatay, meron kayong kahilingan sa Diyos, isasama po natin yan. Amen. Mabisa po ang panalangin ng sama-sama.
Maraming pong salamat. Ang Diyos ang inyong pinagbigyan at magiging kumpleto ang araw natin sapagkat nakarinig tayo ng mabuting balita. And of course, i-replay ko naman to through watch party para sa hindi pa available sa oras na nagla-live ako. So buong araw, magsawa kayo sa watch party ko para sa kapurihan niya ng Panginoon. And at nabayan tayo ng Panginoon, ingatan tayo, at sana kung nakarinig ka na ngayon, everyday ka nang makinig para sa kapurihan ng Diyos. Maraming pong salamat. Mahal tayo ng Panginoon. To God be the glory.